Alam po ninyo kabayan, minsan po ay naitanong sa ating palatuntunan kung ang paggawa ng candle ay nakatutulong din sa paglalagay sa ayos ng ating kapaligiran. Totoo po yan kabayan sapagkat sa candle making seminar na pag-uusapan din ang tinatawag nating recycling nito at nabanggit ding walang tapon at nasasayang na mga sangkap. Bueno, narito ang isang bahagi ng candle making seminar mula po sa GSK. Mga gamit na lang, andyan din naman no? Kailangan na, ang isa lang na kailangan nyo, kung talagang gagawa kayo, kailangan natin ng laboratory thermometer, no? Kung gusto nyo magsukat ng heat. Kasi mayroon tayong temperature na sinusunod dyan, hindi naman basta pan lang. Pag niluto mo yan, minsan sumobra tayo sa init, no? May kwan yan, may flash point yan. Pag 375 degrees na abot yan, maapoy na yan. Dapat talaga Yeah, ang ating kwan, ang ating standard, no, na temperature is 80 to 90, no. Ang standard yan, kung dito ka, yan ang laging gamitin mong kwan, init, safe yan, no, magpo-pour ka, no, yan ang safe. Sa dipping naman, no, pag nagdi-dip ka, ang ating temperature dyan is 60 to 70. Ibig mo sabihin pagka ganun kailangan mo na i-stop yung apoy? Yeah, kaya nga, ito nga no? Di ba, may dalawang klase ng ang pagtunaw method, ano? Tinatawag nilang direct melting, tsaka yung double boiler, no? Yung direct melting, delikado, no? Yung didiretso mo yung wax. Oo, maraming nagkakasunog dahil yung ginagawa nila, gumagawa sila ng mga, ano ba yun? Ng floor wax. Naalala ko dun sa amin, may kapitbahay kami, gumagawa siya ng floor wax. Muntik magkasunog kasi dinidiretso sa apoy. Wala silang alam, basta alam nila, yung wax, lutuin mo, lagyan mo ng gas. Floor wax na yon, no? Pero hindi na basta ganun yun pagka sinindihan mo yun at umabot sa flash point yung mag-aapoy yun, tapos lalagyan mo pa ng gas, no? Actually, pag natunaw na yung wax, patayin mo yung apoy, ibuhos mo yung gas dahan-dahan, no? Yun ang paggawa. Kaya meron tayong tinatawag na double boiler, no? Yung double boiler, dalawa yung lalagyan natin, no? Kung meron kang isang malaking container, tapos lagyan mo ng tubig, pwede mong lagyan ng tubig yan as pag lulutuin mo parang steam, no? Pwede rin mataas, no? Mas maraming tubig. Pero mas maganda yung konting tubig, tapos meron kang parang bakal na, ano yun? Patungan, no? Diyan mo ilagay ngayon yung isang lalagyan mo. Improvise na lang. Oh, improvise na lang paggawa ka. Tapos yung tubig mo dyan, parang steam siya, mas madaling matunaw. Ngayon, kagandaan nitong double boiler, yung wax mo lagi mainit. No? Yung apoy mo rito, halimbawa, tunaw na yan, na huwag maubos. Pwede mo rin lagyan ng ganito yung tubig. Ang problema lang dun sa container mo, lumulutang. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag malaki talaga yung container, nilalagyan ko ng pabigat sa loob, bakal, no? Para nakalubog siya. Maganda rin itong mainit, ang tubig mo, mainit siya, laging tunaw yung wax, no? Patayin mo yung apoy, habang mainit yung tubig, hindi tumitigas yung wax mo. Unlike ngayon, gagawin natin yun, direct melt tayo, no? Hindi tayo pwede mag-double boiler kasi matagal magtunaw. Para lang makita nyo. Sinasuggest ko sa inyo, mag-double boiler kayo para safe, no? Saan po kahit wala naman yung thermometer? Pagka natunaw ang wax, tignan nyo, mamaya pakita ko sa inyo, para siyang tubig. Pagka ganun nakalinaw, malinaw na malinaw, pwede nyo gamitin yun, no? Pero pag malabo-labo pa siya, Kasi di ba pagka natunaw po, hindi lalagay na sa mga holder na babasagin. Di ba babasag? sa mga glass, Sa mga glass. oo, kailangan yung, huwag kayong kukuha ng glass na manipis. Oo. Oo, pwede yung maninipis talaga yung mga... Paano sa mga white glass? Hindi. Actually, mula nung nagtuturo ako dito, wala pang
wala pa namang mga wine gas ginagamit namin, ninipis eh. Hindi naman siya pinuputok. Ang naging problema lang doon, pag hindi nakagitna yung wick mo, glass, nakatabi, sinindihan mo, talagang magka-crack yung labi niya. Kasi tinatamaan ng direktang apoy. Yun lang siya. Yun ang naging problema. Kabayan ng candle making ay isa lamang sa mga seminar na maaaring magbigay sa inyo ng kasiyahan at hanap buhay. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating palatuntunan para sa iba pang mga proyektong pangkabuhayan mula po sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan.